Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-29 na linggo ng taon at ang ating Panginoon ay nagsasabi sa atin na kung nais natin maging dakila sa Kanya, tayo dapat naglilingkod, maging huli, maging alipin ng ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Ang tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kay pabibinyag sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang maluluklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Na marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi gayon ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino man maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, saan mang panig ng daigdig na mayroong mga eleksyon o naghahanda sa eleksyon, ang dami nating mapapakinig na magandang salita. Minamahal ko ang aking bayan. Paglilingkuran ko ang aking bayan. Ibubuwis ko ang aking buhay kung ito'y kinakailangan. Paglingkuran ko lamang ang aking bayan. Sa ating mga Pilipino, sasabihin natin, minamahal ko ang bansang Pilipinas at takalang ko ibigay ang aking buhay para sa aking mga kababayan, mga Pilipino. Minamahal ko mga kapatid, bago nga mag-eleksyon, bago sila mag-file ng candidacy, ay may mga meeting na ginagawa yung mga partido na yan saan mang panig ng daigdig. At doon sa kalang mga meetings, maraming mga meetings, dito ay namimili sila sa kalang partido kung sino ang mga tao na ilalagay nila, iba't ibang posisyon. At dahil dito, yung mga kasama nila ay naghahangad ng mga mas mataas na posisyon. Dito nagkakaroon ng inggitan. Dito nagkakaroon ng mga lagayan. Dito nagkakaroon ng mga away-away sapagkat nagnanais ang lahat na sila ang mapataas sa mga posisyon na yan. Pero hindi lamang sa politics ito nangyayari.
Kahit sa ating mga trabaho, sa mga opisina ay naririyan ang inggitan. Yung iba ay nagdanay sa tumaas ng mga posisyon sa kalang opisina. At dahil dito, nagkakaroon sila ng hinanakit, inggit sa kapwa. Kahit ito man ay civil o kaya ito man ay sa simbahang organisasyon, ay ganun pa rin ang nangyayari. Nagnanais yung iba na tumaas ng posisyon. Kahit sa ating mga pamilya, yung mga miyembro ng tahanan, kung minsan ay nagnanais na sila ang masunod. At dahil dito, nagkakaroon ng galit ang kanilang kapwa, ang miyembro ng kanilang pamilya. Minamahal ko mga kapatid, dahil lamang ito sa posisyon. Sapagkat kung mayroon silang posisyon, alam nila na sila ang magiging Panginoon. Sila ang paglilingkuran. Sila magiging sikat. Sila magiging una. At sila makapangyarihan. At ito ang gusto ng lahat na makuha. Kung kaya't nagnanais sila na sila ang maging una sa lahat. Paano itong mabibigyan ng kasagutan upang magkaroon ng kaguluhan ng ganitong mga pag-aaway-away? Sa banal na Ebanghelyo ay nagbibigay ang ating Panginoon ng aral, ng tuntunin, upang sa ganon ang mga pinuno, lalong-lalo na yung mga naglilingkod, ay dapat makasunod sa tunay na dapat layunin ng isang posisyon o paglilingkod sa ating kapwa. Sapagkat sa banal na Ebanghelyo ay halos pareho ang nangyayari sa banal na Ebanghelyo at doon sa pangyayari sa daigdig. Sa banal na Ebanghelyo ay lumapit sa ating Panginoon ang dalawa niyang alagad, sina Santiago at Juan, na anak ni Zebedeo. At anong hiling nila sa ating Panginoon? Panginoon, pag ikaw ay naroon na sa iyong kaharian, at kami makarating din doon sa iyong kaharian, sana kami ay makaupo, isa sa amin sa kanan mo, isa sa amin sa kaliwa mo. Ito yung mga posisyon na hinahangad ng dalawang alagad ng ating Panginoon. At dahil dito, yung 10 nakinig doon, ay ayaw nilang mangyari yun. Sapagkat nais nila na sila'y pantay-pantay, o kaya sila ay maging una sa lahat. Subalit itong dalawang ito ay nagnanais na agad na magkaroon ng posisyon sa kaharian ng ating Panginoon. At dahil dito, nagalit yung ibang alagad sa kanila. Minamahal ko mga kapatid, ano ba ang dapat gawin? At ito nga ang ibinigay na aral ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo dahil dito sa karanasan niya sa kanyang mga alagad. Una sa lahat sinasabi ng ating Panginoon, ang nais maging pinuno sa inyo ay dapat maging alipin ng lahat. At ang sino mang maging dakila sa inyo, dapat siya ay paglingkuran niya ang lahat. Kung ito ang mangyayari, meron pa kayong tatakbo sa mga eleksyon? Meron pa kayong maghahangad ng mga posisyon? Sino magdanais sa maging alipin? Sino nagdanais sa maglingkod? Dahil iba ang iniisip nila, yung mga pinuno, na dapat silang paglingkuran, dapat silang pinapanginoon. Subalit kabaliktaran ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang sinasabi ng ating Panginoon, huwag ninyong hangarin ang posisyon na yan na kayo ay pinapanginoon. Sapagkat yan lamang ay para sa mga hintil. Subalit para sa inyo na naghahangad ang kaharian ng Diyos, dapat kayo ang maglingkod. Kayo ang dapat na maging huli sa lahat. Si Francis Joseph ay naging emperor ng Austria at hari ng Hungary. 1848 hanggang 1916. At sinasabi nga nila na itong pinakamahabang paghahari at ito ang pinaka-progressive na paghahari sa isang kaharian. Nang nagsisimula pa siya bilang hari, ay nagkaroon ng isang pandemya sa buong Europe, katulad ng pandemic na naranasan natin sa COVID.
Ito ay yung cholera. At ang sabi ng kanyang mga advisor, sabi nila kay Francis Joseph, nais namin ang buong pamilya ay dalhin namin sa Salzburg upang huwag mahawahan sa pandemya na ito. Ang sabi ni Francis Joseph, mayroon bang sapat na lugar para sa lahat ng aking mga anak? Ang sabi ng mga advisor sa kanya, kung sa Royal Family, ang daming lugar doon, kayang-kaya kayong i-accommodate doon sa lugar na yon. Subalit ang ginawa ni Francis Joseph, binuksan niya yung pintuan ng palasyo. At doon sa bulwagan na yun ay nakita nila yung ang daming tao sa labas na humihingi ng tulong at awa sa kanya. At ang sabi niya doon sa kanyang mga advisors, mayroon ba sapat na lugar ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga anak kong mga ito? Sapagkat kung hindi ko sila maisasama doon, hindi ako aalis dito. Sapagkat sa panahon ng kanilang pangailangan, hindi ko iiwan ang aking mga anak. Minamahal ko mga kapatid, kung titingnan natin, ito ang tunay na paghahari. Ito ang tunay na dakila. Ito ang tunay na pinuno na handang isakripisyo ang kanyang buhay, maglingkod, maghirap, kasama ng kanyang mga anak. Ang ikalawang aral na makukuha natin sa ating Panginoon ay sinasabi niya, ang tagumpay ng isang pinuno ay yung pagtupad sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sa atin, ang pinuno, ang tagumpay ay kung manalo ka sa eleksyon at ikaw ay tanghaling pinuno. Subalit sinasabi ng ating Panginoon, hindi yan ang tunay na tagumpay. Sapagkat maaari kang manalo, pero hindi mo sinunod yung kalooban ng Diyos. Maaari kang manalo sa eleksyon, subalit ginamit mo sa masamang paraan. Ang ginamit mo ang iyong kapangyarihan, ginamit mo ang iyong pera, ginamit mo ang lahat ng mekanismo mo na masama upang ikaw lamang ay manalo. Para sa ating Panginoon, ang tunay ay dapat ilagay yung kalooban ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos. At kung ito ay magagawa mo sa pagtupad sa iyong mga tungkulin bilang isang pinuno, ikaw ay matagumpay. Sapagkat maaari kang maging matagumpay sa lahat ng project mo. Subalit, hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos. Maaaring mapatigil mo ang lahat ng mga masamang bisyo sa iyong sinasakupan. Subalit kung ginawa mo naman na ito ay sa marahas na paraan, pagpatay ng mga tao, hindi mo ginawa ito sa kalooban ng ating Panginoon. At ito ay hindi tagumpay. Ang ating Panginoon ang nagbigay ng halimbawa ng tunay na tagumpay. Nang sundin niya yung kalooban ng Diyos. Sundin niya ang kalooban ng kanyang Ama. Na siya ay mag-alay ng kanyang sarili sa krus na yan. Yung hirap sa krus na yan. Yung kamatayan na yan. Para sa atin, yan ay hindi tagumpay. Kundi yan ay pagbagsak. Subalit sa ating Panginoon, ito ay isang tagumpay. Sapagkat dito nakakamit yung tunay na kaluwalhatian para sa Kanya at para sa lahat. Kaya nga't sinasabi niya kay Santiago at Juan, matatanggap ba ninyo ang binyag na tatanggapin ko? Matatanggap ba ninyo yung aking paghihirap? Sapagkat ito ang sinasabi niya, ito ang hirap, ito ang binyag na mag-alay ng kanyang sarili para sa kanyang sinasakupan, para sa kanyang mga alagad. Ang ikatatlong aral na nais ibigay sa atin ng ating Panginoon ay yung aral ng paglingkod. Para maging maliwanag sa lahat ng mga pinuno, siya ay nagpakita ng tunay na paglilingkod, na siya makapangyarihan, siya ay Diyos, siya ay dakila. Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay nagawa niyang lumuhod sa harap ng kanyang mga alagad
at maghugas ng mga paa, tanda ng paglilingkod para sa lahat. Ito ang tunay na tagumpay. Ito ang tunay na kadakilaan. Ito ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Ama. Minamahal ko mga kapatid, ito lamang ang kasagutan sa lahat ng kaguluhan sa mundong ito. Sa lahat ng organisasyon, sa lahat ng mga grupo ng mga tao, ito lamang kung susundin ang utos ng ating Panginoon ng tunay na paglilingkod, ng tunay na pag-aalay ng sarili. Dito lamang magkakaroon ng tunay na kaganapan sa mundong ito. Alalahanin natin ang tunay na kalooban ng Diyos para sa atin. Ito ay kaligayahan sa lahat. Ito'y kaginhawahan sa lahat. Ito'y kaligtasan at kaluwalhatian ng lahat. At ito'y makakamta natin sa pagsunod natin sa halimbawa ng ating Panginoon. Ang misa na ating dinadaluhan kung linggo ay napakagandang halimbawa. Halimbawa ng pag-aalay ng sarili. Halimbawa ng paglilingkod sa kapwa. At ito'y ginawa ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, gawin natin, sundin natin ang halimbawa ng ating Panginoon at tayo magkakaroon ng tunay na kaganapan, ng tunay na kaluwalhatian at kaligtasan para sa lahat. Mayroon din huli akong announcement para sa Sydney pagkatapos ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay nagnanais maging dakila sa harap ng ating Panginoon at sa ating kapwa. Ito'y magagawa natin sa halimbawa ng ating Panginoon kung ito'y ating susundin. At nawa'y pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayon tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.